Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag-share lang ako ng sama ng loob ko kasi nainis ako. Yung di ba holiday namin ngayon? So ayan, sunog pa nga yung katawan ko. So nagtanong siya kahapon kung saan ako pupunta. Sabi ko mag-hike nga ako. So matik na yon, alam na nila, and tinanong niya sa akin kung aling bundok ako pupunta, and sinabi ko na. Tapos pag uwi ko ngayong hapon, nainis ako. Nakauwi ako kasi 6:30, nainis ako. Pag uwi ko, grabe yung kalat, grabe yung hugasan. Ay, Diyos ko, nainis talaga ako. Tapos, ang dugyot-dugyot yung CR, basang-basa. Hindi ko alam anong ginawa nila. And then, yung bata, napaka-ano talaga nito maglaro. Yung walang puso ba? Sabi ko nga sa kanya, alam mo, pagka liligpitin mo ba ito pag wala ka ng katulong? Ginanon ko siya. Sobrang kalat. Kinalat niya lahat ng laruan niya. Nandito sa living room, dun sa kwarto niya. Lahat talaga nakakainis. And then, pagtingin ko sa mesa, kasi hindi ako sanay na papasok ako ng kwarto galing day off, na maggulo yung bahay, iniwanan nilang ganyan. So, yung mesa, nandun mga, alam mo yun, mga pinagkainan nila, mga kalat, kahit baso, hindi makalagay ng tama doon kung saan ilalagay. Kasi nga katulong, pero naman kasi, hindi natin ngayon araw na magtrabaho. And then, pagpunta ko sa kusina, nanlambot ako bigla, sobrang kalat. And then, ang dami ko pang liligpitin. Sobrang kalat talaga. Yung gusto ko nang maiyak. Grabe talaga no, katulong dito guys, nakakaawa. Kasi nga, kapag day off, kahit nga yung amo ko, hindi ko na nga yan sinasanay na pagtatrabahuin ako kapag day off. Pero, makikita mo pa din na nandun pa din yung kalat. And alam mo ba, napaka-konting bagay. Tatanungin, nainis ako, maalala ko. Tatanungin ko yan siya kung ano ulam ng bata. May paglabas ng ulam na gusto ng bata, kainin kinabukasan, ilagay lang sa taas para nga ma-defrost na. Hindi niya yan gagawin. Bukas gigising ako. Ako pa magde-defrost niyan, and isang oras na lang yung meron ako para paghandaan yung lulutuin ng bata na para alas 5, 5:50 kasi ako nagigising, and then 6:50 or 7 gumising na yan siya para i-check kung ano yung nakaluto na ba, pipicturan niya lang yan. Hindi niya yan magawa. Buti, nagdiskarte ako kahapon. Hindi ko alam kung anong lulutuin. Pero, kasi magkadikit-dikit yung mga, di ba mga karne, nagkadikit-dikit yan, mga legs ng manok. Pinaghiwalay-hiwalay ko na para in case, pag gusto niyang ipaluto yan bukas and hindi niya dinefrost, mabilis ko na lang siyang maano kasi nga natanggal na hindi na sila dikit-dikit. So, ganun yung ginawa ko. Grabe talaga. Pagkatulong ka dito guys, katulong ka talaga. And sa post ko kanina about doon sa mga katulong na kapag day off, sa pagkain, about sa pagkain, yung adjustment ko, maraming naglabas ng saloobin na ganun din sila. Totoo po yan, halos lahat po dito. Kawawa talaga, lalo pag mga unang buwan na hindi mo pa alam kung paano ka didiskarte ng pagkain, doon talaga yung unang payat mo, hindi sila naawa sa katulong nila. Yung pagdating ang lusog-lusog, ang taba-taba, tas biglang naging parang bangkay na pagkatapos. Tingnan mo naman ako, 'di ba? Hindi sila, sarili lang talaga, selfish sila guys. Alam mo, kapag may pakinabang kayo sa kanila, ang galing-galing pa nila, pero pag wala, nandun lang yan yung feelings nila sa katulong ka, magtrabaho ka para sa kanila. Pag hindi ka na nila napapakinabangan, nandun na yung lahat. Buti nga kamo, hindi pa ako sinisigawan nito eh. Pero nainis lang ako minsan sa bata. Grabe talaga tong bata na to. Iniisip niya talaga katulong ka. So lahat, kahit na pagsarado ng tubig sa naghugas siya ng kamay niya, and then hindi pa isasara. Sabi niya, ayokong isara, ikaw magsara. Puta talaga, nakakainis. Minsan talaga, yung kamay ko pinipigilan ko na lang kasi baka masampal ko, naiinis talaga ako. So, nagtitiis lang ako. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, pinagtitiisan lang kita. Sabi ko gano'n, kung may pera lang kami, hindi mo ako makikita dito. Ginanon ko talaga yan siya. Tapos hindi ko alam kung sinusumbong niya yan sa mama niya. Wala akong pakialam kasi naiinis talaga ako. Ngayon pag uwi ko ng gabi, pagod na pagod ako guys kasi day off ko ngayon. So nag-hike kami, nag-start kami ng alas 10 ng umaga. Natapos kami ngayon 5:30 na ng hapon. So grabe talaga yung pagod. And pag uwi mo, ganyan pa yung dadatnan mo. Yung naabutan pa kami ng init muna. Pagdating namin dun, sobrang init kaya nasunog kami. Tapos biglang umulan ngayon, nabasa kami. Basa lahat, basa. Kahit yung bag ko, hindi ko na nga maintindihan kung ano unahin ko kaninang ligpitin. Kung yung cellphone ko ba sa bag or ano ba. Kasi nga dalawang cellphone yung dala ko. Yung isa is hindi waterproof. So mababasa talaga siya. And sobrang lakas talaga ng ulan. Ay,
natuyo na lang yung damit na suot ko. So ngayon napagod ako talaga, and marami akong kagat ng niknik nung nagpunta kaming Disneyland tong Sabado. So na-share ko lang, kaya yung mga pupunta dito and hindi pa naranasan yung unang day off nyo, huwag kayong magtrabaho sa unang araw ng day off nyo. Huwag nyong sanayin yung amo nyo na gumagawa kayo ng mga kung ano-ano dyan, kasi nasasanay sila. Iaasa na nila sa'yo, lalo yung iba, kakain sila ng madami dyan, tapos ikaw yung paghuhugasin. Buti ka mo yung amo ko dito is hindi siya yung yung kakain kapag holiday ko, hindi sila. Minsan lumalabas kasi tamad nga magluto, kaya wala. Kung nagluluto sila, ano-ano lang yung niluluto niya dyan, ayan, may kalat pa rin. Ayan, basta dito sila kakain kapag nagtitipid. So, grabe talaga yung pinaghirapan natin dito, no? Makakuha nga tayo ng pera. Alam niyo ba guys, sabi nga nung ibang nagpo-post, yung araw daw natin is 700 pesos lang daw pag i-compute daw. Grabe yung ano natin dito, yung trabaho natin. Namimihasa na tong amo ko kapag kinabukasan day off ko or holiday ko. Alas 12 na ako ng gabi natatapos magtrabaho. Tapos kahapon, umalis sila, iniwan sa akin yung bata simula umaga hanggang gabi. And then pag umuwi sila 10:30. So hindi pa natulog yung bata kasi walang pasok kinabukasan. And then naglaro lang kami. Pinabayaan pa yung bata sa akin. Alam na nga na late na, pinabayaan pa sa akin hanggang umabot ng alas 11. Tapos tinapos ko yung mga gawain ko. Natapos ako 11:30. Nakaupo ako dito, nagpapahinga ako dito sa upuan. Ito. And then lumabas siya. Nagsi-cellphone ako. Sabi niya sa akin, pagod na pagod ka? Sabi ko, hindi naman, nagpapahinga lang ako. Sabi kong ganun sa kanya. And grabe, natapos ako alas 12. Ginagawa niya yan sa akin kapag day off ko. Biyernes, ganun din yan siya. Pupunta kami dun sa bahay ng matanda. Uuwi kami mag-alas 10. And then, marami pa akong lilinisin. Marami pa akong liligpitin. Andyan pa yung mga mga baunan ng bata, baunan nila, mga damit. Kailangan ko pa yung ayusin. Paliguan ko pa yung bata. Tapos, matatapos ako minsan, alas 11:30, wala talagang awa. Kaya yung day off ko, late din ako nakakatulog kahit pasabihin mo. So, ayun lang, na-share ko lang. Kaya kayo, wag niyong sanayin yung amo niyo na kapag day off niyo magtrabaho kayo or kasi nga, mas sila, yung iba nag-uutos pa. Yun nga, yung sa katulong ng kapatid ng amo ko, siya pa nagpapakain sa bata kahit day off niya. And nilulutuan niya pa yan. Kaya kailangan kahit na gusto niyang gimising ng late dahil nga magsasaing pa siya, gigising pa din siya ng maaga. So, ako naman dito, nung day off ko nung nakaraan, nauna nagising yung amo kong babae sa akin, nagbasa siya ng Bible nila. Alas 8:30 na ako nagising, tsaka na ako naglinis-linis, and then umalis din pagkatapos. So, nung una nga, sinasanay nila na utus-utusan ako ng bata, ganyan, kapag day off, sinabi ko sa kanila na may lakad ako, and hindi kita pwedeng antayin na kung kailan ka magising, tsaka ako aalis, kasi may lakad ako, sinabi ko talaga. And then yung amo kong babae is walang nagawa. Sabi ko sa kanila, entitled kami, sinabi ko talaga yun sa bata, nandyan yung nanay, entitled kami na 14 days meron kaming holiday sa loob ng isang taon. Ginanon ko talaga. Kaya alam ng nanay na halos lahat na ng mga alam mo yun, pasikot-sikot ng mga karapatan ng OFW is alam ko. Kasi nga, ayokong madugaan ako, ayokong abusuhin nila. Kasi yung iba, meron akong subscriber dito na kapag holiday daw, hindi siya pinapalabas ng amo niya. Ang sabi daw sa kanya is, buuin daw sa annual leave niya, ganun. Hindi ko lang alam kung anong usapan nila dyan. Pero, at least ako dito is, pantay naman yung yun lang sa pagkain talaga. And sa trabaho, nakakapagod din minsan. Pero, dahil katulong tayo, and ayun, naghanap tayo ng pera. So, laban lang tayo, guys. Laban kahit walang kaaway. So, na-share ko lang yung hanas ko sa buhay. And, grabe yung pagod ko ngayong araw sa gala. So, worth it naman. Pero nakakapagod talaga. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.